Another day, another question, another issue. Okay, ang tanong ay galing kay Romeo Sagadraka Tangunan Jr. Sabi niya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh, kumusta po kayo? May tanong po sana ako, Sheikh. Jazakallahu khair sa kasagutan. Bro, actually yung tanong na ito ay galing sa kanyang kakilala at pinapatanong sa akin. Kaya babasahin natin yung tanong ng kanyang kakilala na pinapatanong sa atin ni kapatid na Romeo. Sabi niya, bro, may tanong ako, baka sakali may na makasagot dyan. Yung kapatid ko ay gustong magkatay, ang intention ay udhiya sa Day of Arafah. Hindi siya hujjaj at nandito siya sa Pilipinas. Kung ipapakatay niya kung yung kambing, pwede bang Christian ang magkatay? Basta magsabi lang ng Bismillah or Muslim dapat? Tanong ng ating kapatid po. Okay, so let's talk about it mga kapatid. Although, yung tanong ay meron na akong partial na sagot sa kanya. Subalit, dito sa ating podcast, ang detalyadong kasagutan tungkol sa kanyang katanungan. Okay? So, although ang tanong na ito ay may kinalaman sa udhiya, ito yung mga nakaraan na mga araw no sa Eid al-Adha. At of course, particularly sa tinatawag na binanggit na Day of Arafah niya. Anyway, so bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh kapatid, no? Mabuti naman, alhamdulillah sa biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala, nawa ikaw rin, no, ay kapatid ay nasa mabuting kalagayan at ilalim, at ikaw ay nasa ilalim ng kanyang pangalaga. Okay, jazakallahu khairan sa iyong pagtitiwala sa akin sa mga iyong katanungan, at ito ay napakahalagang tanong perhaps, no, sapagkat ito ay may kaugnayan sa isa sa mga dakilang sya'air o simbolo ng Islam. Ito ay walang iba kundi ang udhiya. So, pwede bang Kristiyano ang magkatay ng udhiya? Basta magbismillah lang yung Kristiyano na nagkatay? Actually, hindi lamang ito tumutukoy sa pagkatay ng udhiya, bagkus maging sa akika o maging sa normal na pagkatay. Halimbawa, magpapakain ka lang tapos hindi ka marunong magkatay at wala kang makitang Muslim na magkatay. So, tamang-tama mayroon kang kaibigan or kakilala, kapitbahay o kumrad na hindi Muslim na marunong magkatay, pwede ba yun? Basta sabihin lamang niyang Bismillah. Okay. So, mayroong bagay na napakahalagang paglilinaw, particularly sa tinatawag na udhiya. So, ang udhiya ay para sa Eid al-Adha, hindi sa araw ng Arafah. Batay doon sa kanyang katanungan, no? Kung ang tinutukoy ng ating kapatid ay magkatay sa araw ng Arafah bilang udhiya. Kasi po, ang udhiya ay para sa Eid. Ang Yawm Arafah ay hindi pa naman araw ng Eid. That is a day prior to the Eid al-Adha. Dapat malaman na ang oras ng udhiya ay nagsisimula pagkatapos ng Salatul Eid sa araw ng Nahar. Ibig sabihin sa ika-10th day ng Dhul Hijjah. At nagpapatuloy hanggang sa paglubog ng araw na ika-13th day ng Dhul Hijjah. At ito ay sa hadith na sa Bukhari at sa Muslim na sinabi ng Rasulullah, man dhabaha qabla salati fa innama dhabaha li nafsi. Man dhabaha ba'da salah faqad tamma nusko. Sino mang nagkatay bago ang Salatul Eid, para lamang iyon sa kanyang sarili. At sino mang nagkatay pagkatapos ng Salatul Eid, natupad niya ang kanyang nusuk, ang kanyang udhiya. Kaya, ang pagkatay sa mismong araw ng Arafah, ika-9th day ng Dhul Hijjah, ay hindi pa udhiya yun. Ito ay magiging ordinaryong pagkatay lamang. Okay? Ikalawa, pwede bang Kristiyano ang magkatay?
So, maaring kainin ang kinatay ng Ahlul Kitab, which is Jews and Christian, kung natugunan ang mga kondisyon. Kahit sinabi ng Allah, وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ sa Surah Al-Ma'idah. At ang pagkain o kinatay ng mga pinagkalooban ng kasulatan ng people of the book ay pinahihintulutan para sa inyo. So, ang Ahlul Kitab ay mga Hudyo at mga Kristiyano. So, ulitin natin na, wag nating i-mix yung kaalaman. So, basically, maaari natin kainin ang kinatay ng Ahlul Kitab ng mga Hudyo at Kristiyano kung natugunan yung mga kondisyon. Okay? Ngunit pagdating sa udhiyah, which is may mahalagang detalye dito, bagamat pinapayagan sa pangkalahatan ng kinatay ng Ahlul Kitab, ang mga ulama ay nagpaliwanag na mas mainam at mas ligtas na Muslim ang magkatay ng udhiyah o hindi bababa sa Muslim ang nangasiwa rito. Sapagkat ang udhiyah ay isang sha'ira, no? Ang ibig sabihin ng Islam, ito ay simbolo ng Islam. Ito ay isang ibada at hindi simpleng pagkatay lamang. Okay, yung pinahintulutan sa atin na nabanggit kanina, ito yung mga halimbawa nagkatay sila ng mga hayop na maaari nating kainin gaya ng livestocks, no, at ito ay naayon sa mga kondisyon, natugunan yung mga kondisyon, maaari nating kainin yun. Pero pagdating sa mismong, alam mo yun, yung kagaya ng udhiyah, kagaya ng akika, no, o anumang katulad nito, ay tulad na sinabi natin, mas ligtas at mas mainam na kailangan isang Muslim sapagkat ito ay sha'ira ng Islam, simbolo ng Islam. Ito isang ibada o pagsamba at hindi simpleng pagkatay lamang. Kahit pinaliwanag ng mga ulama, kagaya ni Sheikh Imam Nawawi rahimahullah, sinabi niya, pinahihintulutan ang kinatay ng Ahlul Kitab, ngunit ang pagkatay ng udhiyah ng Muslim ay mas narapat na gawin ng isang Muslim mismo. Sheikh bin Baz rahimahullah nagsabi sa kanyang fatawa, kung Kristiyano ang magkakatay at natugunan ng Sharia, no, na kondisyon ng pagkatay, pinapayagan itong kainin. Ngunit ang udhiyah ay mas mainam na gawin ng Muslim dahil ito ay kurban, ito ay paglapit sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah nagwika, ang udhiyah ay isang ibada, isang pagsamba, kaya mas mabuti kung Muslim ang gagawa nito o mangangasiwa rito. You know? So, ano yung mga kondisyon kung Kristiyano ang magkakatay bilang pangkalahatang pagkatay? I mean, bilang normal na pagkatay, hindi udhiyah o naman katulad nito. So, kung walang Muslim na available at Kristiyano ang magkakatay, kailangan dapat tunay na Kristiyano o tunay na Hudyo, hindi atheist o idol worshipper. Okay? Pangalawa, dapat hiwain ang tama ang lalamunan, which is yung tinatawag na Sharia slaughter based on Sharia slaughter way. Pangatlo, hindi binanggit ang pangalan ng iba bukod sa Allah. No? Halimbawa, hindi sa pangalan ni Jesus, hindi sa pangalan ni Pulano, ni Santo Niño, Santo Namo, Santo Dito. Ano man katulad nito. Pangapat, hindi iniaalay sa ribulto o santo. Dapat hindi sacrificial offering sa shirk. No? Panglima, mas mabuti kung magsabi ng Bismillah, bagamat may pagkakaiba rito pagdating sa mga fuqaha, sa mga jurist, mga ashabul fiqh. So, mas mainam na Muslim ang magkatay talaga dahil ang udhiyah ay sunnah muakkada, ito ay pinaigting na sunnah, ito ay sha'ira ng Islam, simbolo ng Islam, at pagsunod sa sunnah ni Ibrahim at Muhammad alayhi wassalatu wassalam. Mas narapat na Muslim ang magkatay o naroon ng Muslim na may intensyon at takbir. Okay? Now, anong sunnah sa pagkatay naman? Kung magkakatay ng udhiyah, then sabi Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hadha minka walak. Okay, pwede rin kung hindi niya sa ulo sabihin Bismillah, Allahu Akbar, it's enough. So kung kumpleto is Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hadha wa minka walaka. So ang kahulugan sa ngalan ng Allah, ang Allah pinakadakila o Allah, ito ay mula sa iyo at para sa iyo. You know? So ulitin natin bilang buod, no, sa mga issue na ito na ating napag-usapan. Udhiyah ba ang pagkatay sa araw ng Arafah? Ang sagot ay hindi pa. Kailan nagsisimula ang udhiyah? Ito ay pagkatapos sa Salatul Eid sa ika-10th day ng Dhul-Hijjah. Pwede bang Kristiyano ang magkatay? Sa asal sa orihinal na tuntunin, oo kung Ahlul Kitab at tama ang pagkatay.
Mas mainam ba na Muslim ang magkakatay? Yes, of course. Ito ang mas ligtas at mas naayon sa sunnah. Sapat ba na magsabi lang ng Bismillah? Dapat tama rin ang paraan ng pagkatay at walang shirk. So bilang pangwakas sa paalala, ang udhiya, tandaan natin na hindi lamang pagkatay ng hayop. Ito ay simbolo ng pagsunod, paglapit sa Allah at pagsunod sa yapak ni Ibrahim a.s. Kasi sinabi ng Allah, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Sa suratul Hajj, hindi ang laman o dugo nito ang nakakarating sa Allah, kundi ang inyong takwa, ang inyong pagkatakot sa Allah. Okay? Sa madaling salita, ang pagkatay sa araw ng Arafah ay hindi pa may tuturing na udhiya, at bagamat pinapayagan sa pangkalahatan ng ginatay ng Ahlul Kitab, mas mainam at mas naaayon sa sunnah na Muslim ang magkakatay ng udhiya o hindi bababa sa nangangasiwa rito bilang bahagi ng ibada o pagsamba. Okay? So, Allahu a'lam bisawab. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to share. Shukran.